Mr. Kagalang-galang na Anthony Taberna, pasensya ka na, gagamitin ko lang sandali yung video mo. Kapiraso lang naman eh. I-follow nyo na lang po si Anthony Taberna sa kanyang YouTube kung gusto ninyo. Courtesy po ng YouTube channel po ni Anthony Taberna ito. Pagpasensya mo na, Anthony Taberna, kunin ko lang yung kapiraso ng iyong sinabi. Kasi ang ganda na sinabi mo dito eh. Ang ganda talaga na dito mo, makikita mo nag-react na ang isa sa mga vocal na member ng Iglesia ni Cristo na nasa media. Ika nga. O, ito pakinggan natin. Isang maga daw, nung May something 2016, sabihin, hindi pa presidente si Duterte, baka sigurado panalo na siya, pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya, at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, ito with emphasis, kumuha ng police officer na na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. Napakakonti lang nung Iglesia ni Cristo na pulis o kaya police officer. Opo. Kasi ang pulis ngayon, nasa 200,000 na yata mahigit ang bilang eh. Pero ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ng Iglesia ni Cristo eh. Ang totoo nga po nun, hindi po may pagkakataong hindi ibinoboto ng Iglesia ni Cristo. Ito pong si Mayor Duterte noon. Kaya nga minumura din niya ang Iglesia ni Cristo eh. Ngayon, para sabihin niya, kung totoo man yun, na kumuha ng police officers ng mga Iglesia ni Cristo, salita ni Garma yun. Nagigets ninyo? Dito, unang sinasabi ni Anthony Taberna, konti lang ang pulis na Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na ang mga opisyal. Ang nagsabi po niyan si Anthony Taberna na isang Iglesia ni Cristo. Konti lang. So in other words, sa dami-dami ng pulis, bakit i-specify ni Duterte na kailangan taga-Iglesia ni Cristo? So ibig sabihin nun, si Garma o yung gumawa ng script sa kamera ay sinasabi na kailangan ni Pangulong Duterte ng mamamatay tao na pulis. At kung mamamatay tao na pulis ang kailangan ni Duterte, kailangan niya ng taga-Iglesia ni Cristo. Naintindihan nyo? Ibig sabihin po, mamamatay tao ang mga taga-Iglesia ni Cristo. Yun ang pinalalabas ng script na yan. Kasi nga, it is very awkward for PRRD to look for an Iglesia ni Cristo officer or PNP officer. Kasi nga, sinabi rin ni Anthony Taberna na sa totoo lang, hindi naman malapit si Pangulong Duterte sa Iglesia. Minumura pa nga daw, sabi nito ni Anthony Taberna. At the same time, lumabas din sa bibig niya, hindi nga minsan binoboto si Duterte, doong mayor pa siya, ng mga taga-iglesia. Meaning, di ba alam naman po natin ng iglesia, black voting yan. The day before the election, naglalabas sila ng kanilang listahan. Lumabas na sa bibig mismo ni Anthony Taberna, hindi nga binoboto si Duterte. May mga pagkakataon na eleksyon, hindi siya binoboto. So, kung sa tiwala at pagiging ganon noong panahon na yon ni Pangulong Duterte, malabo. Tama, mali.
siguro nga, mas malapit pa. Kunwari kung totoo talaga yung sinasabi nila na ganun, mas malapit pa siguro mag-uutos si Pangulong Duterte. Garma, halika. Maghanap ka nga ng PNP na taga kay OJC. Kasi sanggang dikit ko yung si Kibuloy. O, di ba? So, sigurado ko, kailangan ko ng katiwala na mamamatay tao. O, di ba? Na gagawa ng masama. O, sabi nga, parang gano'n na pilalalabas kukuha ko ng taga kay OJC. Bakit? Hindi ko sinasabing masama ang taga kay OJC, Pero sinasabi ko, kasi magkadikit kami ni Pastor Kibuloy. Ganun kami nun So, kung meron man akong ipagawang hindi maganda, hindi magsasalita yun. Kasi nga, dikit kami ni Kibuloy. O, di ba? Mas posible, pero di ko sinabing gagawin ng mga taga kay OJC yan. Kasi, kasi nga, una-una, hindi naman totoo yung kwento na yan Hindi mag-uutos si Duterte na gumawa ka ng illegal para mapugsaan mo yan, mga droga. Hindi. Alam nyo si Pangulong Duterte, siya talaga ay nasa batas. Kasi nga, abogado siya, alam niya kung ano yung batas. Hindi niya na kailangan mag-utos ng illegal. Ang kailangan lang niya sabihin, mag-utos siya ng mga matitikas na pulis. Sugpuin nyo ang droga. At pag naglaban, lumabang kayo. Yun ang lagi niya sinasabi. So, kung titingnan mo, walang kinaugnayan, hindi kaibigan, kaaway pa nga minsan ng Iglesia ni Cristo ni Duterte. Bakit? Sasabihin ni Duterte kay Garma, kumuha ka ng taga-INC. So, in other words, malabo. Malabo pa sa malabo na uutusan niya si Garma at sabihin niya, huy, kumuha ka ng taga-iglesia. Malabo. Imposible niya sabihin yun. Di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Imposible niya sabihin yun. Bakit binanggit ni Garma? Ayan na yun. Kasi nga, doon sa tatlong rason. Di kaya dahil kumontra ang iglesia sa PI, nakipag-meet ang iglesia kay BP Sara, at nakipag-meet ang iglesia kay PRRD. Hindi kaya yung tatlong dahilan na yon? Kaya nung October 12, nagsalita si Garma at sabi sa script, idamay nyo ang iglesia. Kaya nga nagre-react na ito si Anthony Taberne. Kasi parang wala sa logic O, tuloy. Di uman inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, pagka ba, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napakakaunti lang naman ng iglesia niya, pagka ba mayroong ibang police officer, halimbawa police officer, si Garma mismo, sasabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko, o kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim, o kaya naman mga born again, pumili ka ng mga born again. Hindi po ba mga kababayan? Well, hindi ko maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Yun na nga yun, Sir Anthony. Kasi gustong palabasin doon sa script, kayong mga taga-iglesia mamamatay tao. Hindi, walang biro, sir. Eto, pasensya na, pero yun yung punto ng script Si Duterte, mamamatay tao, uutos sa pulis para ng EJK at mamamatay tao, sino uutusan niya? 'Di ba? Yung mga mamamatay tao na pulis, na opisyal. O sino daw 'yun? Taga-iglesia, taga sa inyo. Ganun ang ini-imply po nung kwento na 'yan. Mga kababayan, Bakit nagkaganon? Alam niyo sa Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong makanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa, pumapatay, nakasuhan, itinitiwalag po yan sa Iglesia. Agree ako dyan. Mayroon ako mga alam na ganyan na mga kaibigan ko na taga-iglesia.
pagdating sa rules, napaka-strict. Hindi nyo napapansin? Hindi yun naman wala ako sinasabing yung iba hindi ganun ha. Ang sinasabi ko lang dito, pagdating po sa rules, napakahigpit na iglesia eh. Sila nga ho, pansinin ninyo. 'Di ba kahit ipilit na paaminin sila sino susuportahan nila, wala ka maririnig o magchichismis na oo sa baba siguro yung mga kwento-kwento sa barbero. Alam mo naman kwentuhan sa barbero tsaka sa mga inuman eh. Pero yung mga ministro nila, mga opisyal nila, never na lalabas kung sino ang kanilang inendorso at binoto. Bibihira po yan. Wala ho kayo talagang, alam mo yun, wala kayong, ako sa dami kong kilalang na kay Iglesia ni Cristo, every time tinatanong ko siya, sino binoto niyo presidente? Ang sagot nila, i-smile lang ka ng ganyan. Kasi, ewan ko ha, hindi ako sure ha, mga taga-iglesia, kung totoo ito ha, parang sa inyo, yun ay isang sikretong bagay na hindi pwedeng sabihin. Kaya kahit kaibigan ko, kahit mga kamag-anak ko, hindi nila sinasabi sa akin kung sino yung binoto nila, sino yung kinarga nila sa eleksyon. Ganun no sila ka-stricto. Kaya tama yung sinasabi nito ni Anthony Taberna na pag may tiwali sa kanila, pag merong gago at meron silang nalamang kriminal na sa kanilang grupo, talagang tinitiwali. Di ba? Ganun o ang ginagawa. Iglesia ni Cristo. Itinitiwalag po. Ito nga si Leonardo, tiwalag eh. Opo, sasabihin ko sa inyo, si Leonardo ay dating Iglesia ni Cristo. Pero ngayon po ba ay nasa iglesia? Wala na, tiwalag. Tandaan ninyo, pati si Marbil, di ba, umamin siya sa isa sa mga speech niya, na parang, inamin to ni Marbil eh. Narinig ko to sa speech niya eh. Na ito daw si Torre, parang sinabihan ng taga-iglesia ni Cristo na wag ituloy ang ginagawa dyan sa KOJC. Tapos, dahil sa pinili ni Torre daw, sabi ni Marbil ha, narinig ko ito, na pinili ni Torre na ang kanyang trabaho, kaya daw siya tiniwalag sa iglesia ni Cristo. Parang pinalalabas ni Marbil doon, hero si Torre na paninindigan niya ang kanyang trabaho instead na yung kanyang relihiyon. Ganun daw ang kwento. Kaya siya tiniwalag. Yun ang sabi kwento ni Marbil yan. Bakit? Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, meron pong tinatawag na pagtitiwalag. Opo. May kinakailangan pong sa iglesia, opo. Meron pong ganung tuntunin sa iglesia eh. Kaya nagtataka ako kung bakit sa statement ni Garma, ano ba gusto nilang sabihin? Nako. Gusto ba nilang sirain ang Iglesia ni Cristo? Kasi wala siya sa wala siya sa hulog. Usapan eh. Yun na nga eh. Di ba? Mismo si bagay din naman Attorney Taberna. Ito si Anthony Taberna, di ba? Mismo siya na nga nagsabi, wala sa hulog. Wala sa hulog, wala sa usapan. Bakit biglang pumasok yung Iglesia ni Cristo doon? May dahilan. Maliban na lang kung ang gusto po ng liderato ng Kongreso o ng pamahalaan, awayin natin yung buong Iglesia ni Cristo. Nako, ayan na sir. Yan na. Sa tingin ko sir, gumagante. Gumagante kasi doon sa PI, tapos may picture ba naman eh. Alam mo naman itong gobyerno natin na ito, praning ho sila eh. Alam mo naman, alam mo na yung praning talaga eh. Yeah? Praning. Anyone na dumikit sa mga Duterte, tiwalag. Tiwalag sa kanilang kulto. Hindi totoo. May kulto yung mga tambaluslus na yan eh. May Panginoon silang, may peke silang Panginoon dyan eh. Tapos yung peking Panginoon nila, merong may santo. Di ba? Na kailangan din inaalayan. Pag hindi inalayan, walang proyekto. O kaya kulto yung mga tambaluslus na yan sa kamera. Dahil na kontra, ayan na, napraning na. Oo.
Opo, ito, tanong ni Anastasia Alves. Opo, tama po kayo. Ganun po sa iglesia eh. Ganun po sa iglesia kapag ka may, ba, merong isang kapatid na damay sa isang krimen, itinitiwalag po ng pamamahala, especially kung kinasuhan na. Hindi po tama ito eh. Bakit po hindi namin, ako mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng iglesia doon? Nabasa naman na ninyo yung statement ni Garma eh. Nabasa naman ninyo eh. Pwede nyo nga itanong, ba't ba nakalagay yung pandito? Hindi, huwag mo nang isama yan dahil sa ano ba yun? Paano yung ibang pulis? Di ba katoliko yung ibang pulis? Mahirap eh, kasi Sa madaling salita, walang connect talaga. Actually, ito nga eh. Ito Sir Taberna, pwede nga sanang tanungin eh, di ba? Binasa ni Garma yon. Kung talagang gustong linisin ng mga congressman ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, tatanungin kay Garma, Garma, bakit sa tingin mo Iglesia ni Cristo ang binanggit ni Duterte? Hindi kung ito sa akin let's assume na honest si Garma, na mapaka-imposible. Na honest si Garma, let's assume. Honest siya yung sa pagsusulat nung yan talaga yung narinig niya. Kung ikaw, isang congressman, na alam naman natin, Sir, Mr. Taberna, alam naman natin yan. Hindi naman kailaya na mga congressman sumisip-sip sa inyong Iglesia ni Cristo kasi kailangan nila sa boto yun. Importante yun. Hindi kaila sa kanila yun. So, kung wala ka lang intensyon na dungisa ng Iglesia ni Cristo, right then and then, questioning ka ng Kamara, ng mga congressman, sasabihin, sandali. Huwag natin idama itong Iglesia ni Cristo. Anong kinalaman ng Iglesia ni Cristo doon sa testimony mo? Kung gusto lang naman nila linisin ang pangalan ng iglesia. Pero kung ayaw nilang linisin ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, tatahimik lang sila. Di ba? So, I therefore conclude, Mr. Taberna, na talagang intensyon nila na dumihan ang imahe ng Iglesia ni Cristo, kaya hinayaan nilang banggitin dun yun. Kasi parang sinasabi ni Taberna na parang nabasa naman ng mga congressman yan Kung talagang gusto nilang hindi madama Iglesia ni Cristo, sasabihin na nila, wag mo na idama yan, wag mo na isama yan sa testimony mo. Kasi that is so racist. That is so discrimination. Di ba? Nagdi-discriminate ka eh. Pwede ba namang porket merong isang INC member, sasabihin mo na yung pambihira naman, no? Yan ang sinasabi ko. Walang ganunan. Yan. Walang ganunan. Ayan na. Bumitaw na si Sir. Mga kamara, mga tambaloslos, walang ganunan. Wag tayong mangganunan. Gusto nyo bang hindi kasi alam mo, ito nga yung sinasabi ko sa inyo noon pa eh. Yung ginawa ng gobyernong ito sa KOJC, ang tawag dyan, testing. Testing the water. Parang sinasabi nilang, kasi tandaan ninyo, ang isang matagumpay na revolusyon, remember 1986, di ba, yung nangyari nun? Ang laki ng component ng church. Marami yan. From the people, the church, the media, and the military. Yan ang mga elemento ng matagumpay na revolusyon. At siyempre, yung huling-huli sa lahat, muka ng revolusyon. Ibig sabihin yung taong tatayo. Kaya ngayong huli, doon siya na nagka-problema hanggang napilitan na si Cory Aquino na tumayo. Pero lahat yan, tinesting na nila. Binigyan na nila ng media.
SMNI. Kontra kayo, yari kayo. Kahit may prangkisa kayo, hindi kayo makakalabas sa telebisyon. Niyari ang SMNI. Tao, kita naman natin kung how they pay bloggers to influence people. Not, alam mo yun, na magbulag-bulagan. Church, KOJC, sinampulan. Kayo, mga church, lalaban kayo sa gobyerno. KOJC, labas nyo. Tinesting nila yan. And somehow, they feel they succeeded. Kasi, nakuha si Pastor Kibuloy at naikulong nila, they think na nag-succeed sila. Ngayon, alam naman po natin, totoo naman to, alam naman po natin na napakalaking puwersa ng Iglesia ni Cristo, ang napakalaking masasabi nating impluwensya nila pagdating sa politika. As a matter of fact, kaya nga ho, alam mo yun, dati, totoo naman to, alam naman natin dati, di ba, na talagang nagsisip-sipan sila. Pero, napansin ninyo, mismong si Marcoleta, alam naman din natin, taga-iglesia, di ba? Na si Marcoleta, nung kumontra, tingnan ninyo, pinapanindigan nila, hindi, wala kaming pakialam kahit taga-iglesia kayo. Kaya namin kayong siraan, kaya namin kayong babuyin ng tulad na ginawa namin sa KOJC, kay Pastor Kibuloy. Bababuyin din namin kayo. Yun ang kanilang ginawang testing the water. So ito na, ginagawa na nila sa iglesia ngayon. Kasi remember, 2025 is just, alam mo yun, malapit na ho yun. Ilang buwan na lang din yun. And pag nagawa nilang mapasama ang imahe ng Iglesia ni Cristo, di ba? Ano sa tingin nyo mangyayari? Hindi, alam mo yun. Tandaan ninyo, yung kaso ni Pastor Kibuloy, dismiss na po yun. Nabuhay lang. Saka nakakita ng ganun. Kung gagawin niyo yun, sabihin nyo, ito, si Congressman Dan Fernandez, ako po ay isang Katoliko. Magtatanong po ako sa isang Katoliko din. Ito pong sinungaling na ito, Katoliko po ito. Sasabihin niyo ba yun? Hindi. Tama! Hindi po yun, mga kababayan. Hindi po ganun ang style. At hindi po tama yun kasi hindi naman to usapang relihiyon. Pang-relihiyon. Correct. Alam mo ang sinasabi ni dito? Hindi nyo kailangan idamay yung INC. Kung may pulis, yung pulis lang. Wag na yung INC. Bakit nyo dinamay? Yun eh. Hindi naman religious issue to. Hindi to religious issue, mga kababayan. Alam niyo uulitin ko lang. Diba, magsasalita doon. Halimbawa lang to sample ko lang si congressman ako, sabihin niya, ikaw kasi ano ba reliyon mo? Hindi kasi usapang relihiyon to eh. Hindi po ito usapang relihiyon, mga kababayan. Well, anyway, nagtatanong lang, yung bang iisip ka tuloy, ano ba layunin? Ano ba pakay? Yung? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Alam mo, Sir Taberna, tandaan mo si Barbers. Si Barbers nga, pinuri ng pinuri si Pangulong Duterte. Bakit ngayon bumaligtad? Noong panahon na isa yan sa mga lumalaban sa, alam mo yun, sa mga kumukontra sa war on drugs, si Barbers. Bakit ngayon? Tingnan nyo ginagawa. Kasi nga, sir, yung mga kaibigan ninyong congressman, pressured. They are pressured kung ano yung script. And I think, Mr. Taberna, the script clearly says na talagang idamay ng iglesia. Idamay na sila. Para ma-warningan na nga. Ika nga, ma-warningan. Kaya namin kayong babuyin. Kaya, sa darating na eleksyon, siguraduhin nyo akong bata ninyo. Hindi, kaya nga ako, sabi ko nga sa inyo, Mr. Taberna. Tulungan natin ang mga katulad
ni Marcoleta. Ako talaga sabi ko sa inyo, isa yan sa talagang number 1 kong ikakampanya, etong si Marcoleta. Kasi marunong, yan ang, ewan ko po para lang po sa akin pasensya na Mr. Taberna, para po sa akin, isa talagang simbolo ng pagiging iglesia ni Cristo itong si Marcoleta, kasi may paninindigan. Alam mo yun? Talagang pinanindigan niya. Kahit binaboy siya ng kamera, pinanindigan niya. Yan ako, sabi ko nga sa inyo sa dami ko kilala na politiko na yung talagang totoong may prinsipyo. Isa ito talaga sa hinahangaan ko si Marcoleta. Dahil nga din po, isa yan sa mga values na meron ng mga taga-iglesia. Ngayon, sinusubukang baliin sa inyo. Sinusubukan nilang baliin na, oy, huwag kayo magpakaastig, amin ang gobyerno ngayon. Amin ang gobyerno ngayon, wala kayo sa posisyon, kami namumuno, yung bata ninyo, ang kulit. Hindi siguro, napikon din sila kay Marcoleta, ang kulit niyang bata ninyo, sasampulan namin kayo kung paano namin kayo bababuyin. Ay, huwag kayong mag-alala, Mr. Taberna. Tulad ng pakikipaglaban ng Banateros sa KOJC kahit hindi kami membro. Kasi naliniwala kami sa religious freedom. Yan din ang aming ipaglalaban kasama ninyo. Na kami po'y lalaban para sa Iglesia ni Cristo dahil mali po kasi talaga ang karapatan po ng Iglesia ni Cristo, ng KOJC, ng Born Again, ng Protestant, ng Mormon, ng Muslim, yung kanilang i-exercise nila yung kanilang paniniwala maging sa politika. Wala hong karapatan ng Estado na diktahan kayo. Wala ho. Kaya nga may separation of church and the state. Pero tila ngayon talaga kakaiba ang galaw ng state. Talagang dinidiktahan ang relihiyon. Ginigipit sa pamamagitan ng panggigipit. Ano ba, Pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano, Pakay? Natural. May pakay dyan, mga kababayan. Rail Buggy. Affidavit ni Garma yan. Pwede bang pakialaman ng Congress yan for the purpose of transparency? Kayo naman, para naman kayong ipinanganak kahapon. Kaya alam mo, napanood ko kasi itong live ni Taberna. Ang daming, may mga kumukontra sa kanya mga Marcos loyalists kasi siguro, dahil nga naman sa mga stand ni Taberna before, na hindi ko naman sinasabing siya ay loyalista, pero may pagka-pro Marcos ang datingan. So marami siyang nakuhang follower na pro Marcos. Ang daming, may mga negative na comments sa kanya dyan during his live. Tapos sinasabi nito, kita nyo, sinasabi nga niya pwede bang pakialaman ng congressman yung statement ng witness? Sabi nga ni Taberna, para naman kayo pinanganak kahapon. Ibig sabihin po, ako naniniwala ako from my heart, na scripted lahat Pati yung pagdamay sa iglesia, scripted dyan. Kasi ito i-assume na natin na honest to goodness itong si Garma sa kanyang sinabi. At kung ikaw ay congressman, masisilip mo na kaagad yun. Na bakit mo idadama Iglesia ni Cristo? Ba't di mo ilagay katolikong pulis, katolikong basta yung pumatay na pulis, katoliko ito. Bakit mo kailangan talagang i-single out na Iglesia ni Cristo? So kung talagang congressman kang matino at wala kang intensyon na idamay o masira ang puri ng Iglesia ni Cristo, right then and then, kahit nakasulat pa yan, babarahin mo na si Garma. Sandali, bakit kailangan mo sabihin ng Iglesia? Bakit mo kailangan idamay yung Iglesia? Right then and then, di ba? Barahin mo na kagad. Kaya lang, ba't mo babarahin ang kasama sa script? Oh.
Ayun naman, para naman kayong pinanganak kahapon. Yan ang sabi ni Taberna. Anyway, basta, yun lang ang tanong natin. Bakit bakit na-single out na naman ang Iglesia ni Cristo dito? Bakit? Meron ba kayong pakay? Ano ba pakay ninyo? Meron yan, sir. Oh. Anyway, mga kababayan, bakit nyo kailangan banggitin yon? Anyway, maraming salamat po sa inyo. So, ayan na po. So, nagsalita. So, ibig pong sabihin lang mga kababayan, bakit ko pinlay po yun? Hindi po tayo kasi sinasabi nila, OA naman yan na hindi nadamay, binababoy ang iglesia. Ayan na nga po. Nagre-react na nga po mismo sila. Sila na po nagre-react, sinasabi nila, may something dito, may something sa pagdamay, pagsisingle out sa iglesia ni Cristo. Anong meron? 'Di ba?